Oras ay bigyang kabuluhan dito sa Student Hour. Magandang tanghali kasambahay at mga classmates. Ito pang Student Hour dito sa Radyo La Verdad 350, ang UNTV Radio. Nakakagulat ka. Oo nga. Bigla mo binubusan ng microphone, may kausap ako. Talaga? May kawituhan ako eh. Lago kaya dyan. Ayan ang problema nito. Sobrang daldal. Ayan. Hindi umaantak. Dito ako pipindo. Alright. Oh, yun. Love it. Kumana rin. Ang tindi. Parang tayo nag-ballroom. Parang 19 ano lang, parang kapanahunan mo lang to, brother. Hindi, Michael Bublé naman to. So, meaning, ngayon lang to. Oo. Pero yung genre naman, panahon ni Brother Bear. Alam mo kung Tagalog lang kung ating pag-uusapan, ang tawag natin kay Brother Bear ay Uncle Bear. Actually, naisip ko yan. Ay, nung lumipat ako ng isang FM from isang istasyon, sabi ko, dapat may bear pa rin ako. Naisip ko ang Uncle Bear. Kaya lang, sabi ko, parang ang tanda. So, akala ko pa, tatanong ko pa naman saan, so tanggap mo na. Mas mabuti naman tumatanda ka ng pasulong kaya sa paurong. Pero pwede ka naman tumanda na hindi nakakalata ang isa yung mukha. Ikaw yung Jack. Yan ang pangarap mo. Baka kami sila. Sige. Welcome to the show! Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon at ni Miss Annie Rentoy. Ako po si Brother Bear. Ako naman po, si Teacher Jen. At ako naman si Madel. Kasama mga estudyante mag-host this afternoon from Global City. Sa kanya po ang Global City. Mapamayaman ha? Hindi. Ayun yung school niya. School lang. Anong school mo? Yung kompleto name? Global City Innovative College. Yan. How are you? Pakilala ka sa madlang nakikinig. Welcome back ba? Hello and Grace. Global City. From UP Diliman na mukhang Agosto na ang pasukan. Juan! Kumusta na Juan? Hi! Hello, ito mabuti naman. Parang Ganito yan, ganito. Ay, eto, lutang na naman. alam mo na, alam ko na si Juan eh. Juan, ano ba sa napag-usapan natin? Ang haba. Wala akong masabi. I'm speechless. Wala ako masabi, speechless ako. Panalo ka talaga, Juan. Manalo talaga. Kayo mag-host, kasama po kami at syempre nandito ang ating resource person. Pag-uusapan natin, Teacher Jack, how to say no. Paano ba, halimbawa, may mga bagay-bagay na kailangan talaga no ang sagot ko sa tanong mo. Lalo na ito, magandang ating topic, Tagalog. In Tagalog. Paano ang tamang pambabasted at pagsabi ng hindi, aba? Sa mga may nangungulit dyan, ay mga problema namin, yung paano namin sasabihin na hindi. Hindi lang to problema ng babae. Problema na rin to ng lalaki. Kasi kahit lalaki ka, pwede ka mag-busted. Marami nang gumagawa ngayon na babae nang liligaw. Ay, oo. Talagang pinag-uugutan. At ang trabaho ni Teacher Jack ay mambusted. Alam mo, kaibigan talaga kita. Siya. Choosy ka pa, Teacher Jack. Ikaw pa. Sige, punta tayo sa ating resource person. Siyempre, suki-suki sa Student Hour, ladies and gentlemen. Very beautiful, very intelligent. Matindi. CEO of Talk Shop, Miss Sheila Viesca, everybody. Good afternoon, everyone. Talagang balot na yung pagkagalo ko sa isa. May dadagdag pa ako. May dadagdag pa ako dyan. Magnanimous. Sexy. Fabulous. Voracious reader. Altruistic. At saka out of the box. Para may movie ako narinig na ganyan. Parang lahat na pinagagamit ko. She's like a chocolate, diba? So sweet. Diba? Also so sweet, full of surprises. Diba? Para sa iba pang surprises na sasagutin sa mga tanong natin ni Miss Sheila Viesca ng Talk Shop, magagap lang tayong sandaling-sandali lang. No, wala akong sound effects. Kailangan natin siguro i-restart. Yes. Ang oras po, 12:16. 17 na. Magbabalik kami. Dapat sakto. 12:17. We'll be right back. Tara, sama-samang makialam sa issue ng bayan. Student Hour! Mga issue sa edukasyon at bagong henerasyon. Pag-uusapan. Pananaw ng kabataan at kanilang opinyon. Pakikinggan!
Oras natin to. Student Hour. Hey! Nagbabalik po ang Student Hour. Matindi yan. Sa Radyo Labandad, 1350. Ang UNTV Radio. Ako pa rin po si Brother Bear. Ako pa rin po, si Teacher At Jeff. ako pa rin si Madel. Hindi pa rin kami nag-iba. Oo, parang nagbabago no? At siya pa rin, hindi nagbabago si Grace. Hi Grace. At siya pa rin si Juan. Si Juan ng UP. At syempre ang ating guest, siya pa rin. Siya pa rin. Si Sheila Sheila Bielska, CEO ng Top Shop. Ayun, simulan na natin. Of course. Bakit minsan, Ma'am Bielska, kailangan nating tumanggi? Well, syempre, pag hindi ka naman interesado dun sa tao, pagbabase na pinag-uusapan natin, Yeah. no? O kaya, nangungulit na, nakakasagabal na sa Nako. schedule mo. Mahirap yan. Ang haba ng buhok mo talaga. Syempre, it's time to say no. For the sake of that person also, so that he can move on and make the right choices. Kesa naman pursue sa'yo, hindi ka naman pala interesado. Especially for certain types of people na kailangan at the onset, pag hindi ka interesado, sabihin mo na. Dahil pag pinaasa mo ng pinaasa, ang magkakapikunan kayo sa bandang huli. Bitterness yan. Yes. Ito na. Miss Sheila, kasi may nakausap ako, may nagkwento sa akin na may isang lalaki nandiligo dun sa babae. Ayaw ng babae, nag-no na siya, ayaw na niya, talagang sinabi na niya na wala akong pag-asa sa akin. Pero itong lalaki na to, patuloy pa rin ang pagliligaw at may tendency siyang magpakasin. Talaga? Oo. Ano po ang dapat gawin sa ganito? May dalawang ganyang klaseng lalaki. May isa yung type A, sila talaga, you have to channel their energies. You have to present another challenge. Pag nag-no ka, ang no sa kanila hindi rejection. Okay, It's you challenge. inviting them to prove themselves. Meron naman, pag nag-hindi ka, kailangan medyo konting himas para naman hindi siya magtampo at pag medyo nalapit sa kutsilyo, delikado. Sino sa dalawang, di ba kasi last time Ma'am Sheila, meron tayong discuss na 4 na type ng tao. Oo, A, B, C, and D. Sa mga types ng tao na yun, sino yung mas mataas yung tendency na mag-suicide? Well, ang popularly known as manic depressive type is the type B. At the same time, Okay. when they have managed their emotions, sila rin yung most productive, most useful in the workplace. Kailangan nila ng channel. They tend to be reclusive, like the type C. So, okay silang mapag-isa, may sarili silang mundo, on most times. Pero when we reject them, kailangan i-anticipate mo na that friends can convert them. They have to be surrounded by people like the type C. Unlike the type C. Yung type C, pag nireject mo, huwag mo nang ipagsabi. Bayaan mo na siya sa isang tabi. Okay na siya doon. So yung type C ng mga tao, Miss Sheila, ay parang kaya nang manage yun. Ano problema yun? Madali sila makamove on. Parang ganun. Eventually, because we're now talking about ego. Diba? Masasaktan mo na yung ego. Kaya ano yung ego mo. As a matter of fact, talking about rejection, mas mahirap kayang magbigay ng no kaysa tumanggap. Kasi nakakasakit ka ng tao eh. And you don't know what line you have crossed. So, ang type C, pag nakakuha sila ng rejection, kinikinfil nila, mag-distance ka muna, until they start to move on. Pero pag nakakita uli ng hope sa'yo yan, baka isang episode na naman kayo, tapos hindi ka naman pala sigurado, then that will make it more painful. So, importante pala, alamin mo, Miss Sheila, yung anong klaseng tao to. Paano kung di mo alam yung type A, B, C, and D? Ano bang magandang paraan para alam mo kung paano atakihin mo? Okay, I don't know. That's right, and we don't want to stereotype people anyway, di ba? Hindi naman lahat sa atin may kasanayan sa ganang siyensya. Ay, type A ka. Bakit tayo? And that's not fair because meron mga tendencies at the same time yung type A, nagpapakita ng introversion, and so on and so forth. Ano nga question? Ay, natanong ko doon, kung hindi mo alam kung paano i-identify yung tao na ito type, ito to B, anong magandang paraan para ito siya ay, alam mong atakihin na ito, parang hindi naman ito ma-offend masyado kahit na sabihan ko ito ng matalim eh. You know? That's when you have to be observant of Yes. your surroundings Yes. and how people respond to certain situations.
Pag ang tao malakas ang loob, nasa station na let's do it, I can do it attitude, alam mo na the tendency is to take on the challenge once rejected. So, you present the no in the form of another challenge. Magpakilala ka ng kaibigan na maganda, ng isa pang interest na pwede niyang pagkaabalahan. Meron namang tao yung mga mabarkada. They, yung sinasabi natin extroverted, they get energy from people. Specifically yung mga type B, the social charmers. Pag nag-no ka sa kanila, siguraduhin mo lang na may isang tao na magbaback up at magsasabi, hindi naman talaga kayo bagay. Para din sa letter B, sa Para type sa B. B, kasi to protect his ego. So pag ang tao nakikita mo na drawn siya sa mga kaibigan, kailangan niya yung approval ng mga kaibigan, hindi mo na kailangan alamin sa ang type C. You know right away that when he gets the approval of friends, it's easier for him to take the rejection. Ang hirap naman pala maging type B person. Kailangan may mag-comfort pa sa kanya. Kasi kung ako, may sinabi sa akin, ayoko sa'yo, ay duwag, okay lang. Ganun ako eh. Sabi ni Ma'am, may different sila. Alright. Type B ako eh. Hindi ako daw eh. Kasi yung mataas yung tendency sa suicide. Nako. Grabe, buti na lang, alam ko na yung bawal yun. Sa totoo lang kung alam ko lang na hindi talaga, kasi inaamin ko, may tendency akong parang ganun before. Nung nalaman kong bawal talaga yan, parang I don't care kung anong mangyayari sa akin, basta ba pag manitipras ako, sometimes may time na naglalakad ako mag-isa. Nakakatakot, di ba? Mas nakakatakot yun kapag mag-isa ka naglalakad pero may kasama ka. Nako. Ayun nga! Iba klase yun. Okay, si Juan, baka may tanong, si Grace ng Global City na sa kanya na ang tagig. Sige, go. Wait lang, Global City lang kanina. Okay. Tagig na ngayon. Kung tagig na ngayon. Baka magalit sino ba yun? Cayetano. Si Lani Cayetano, estudyante ni Kuya. Ah, yes! Nalaman ko din. Okay, go. Grace, are you prepared? Baka naman, anything na gusto mo? Itatanong ko na naman, paano po ba yung tamang pambasted? Kasi ako, pag may ganon, hindi ko alam eh. So, parang sagot ko na lang. Oy, hangaba. Ay, naman, lumalabas nga sa ilong. Bakabag yun. Ang tanong ko na lang, ang sagot ko na lang kasi sa kanya, friends na lang, okay? Okay, Ganun na lang. friends na lang tayo. Pwede po ba yun? Pwede naman yun. Mas mabuti nga, tapatin mo na lang eh. Diba? Kagaya ng sinabi ko kanina, mas masakit kung pinapaasa mo yung tao na wala namang aasahan from you. Ang challenge yun, paano mo nga ilalagay sa friend zone? May mga tao madaling ilagay sa friend zone. Katulad ng? Yun na nga, bigyan mo ng challenge. Ayan, friend zone na siya kasi hindi ka na as interesting or as challenging as another person that he may find more beautiful. Yung isa naman, nasabihan ng mga kaibigan, hindi talaga kayo bagay. Diba, lumulutang yung pagkagwapo niya. Ay, Maganda Jack. ko. Nabubulunan po si... Alam mo, Miss Sheila, nabubulunan si Jack pag sinasabi, gwapo, mga ganun. Oo. Yung kasi alam ko may wala ang ganun eh. Sige, Ma'am Sheila, go. Bitterness kami naman pala yun eh. Sige po. Now, pag ang sinabihan mo naman, nagmukmuk na lang, then you have to gauge. Kailangan ba hingan mo ng tulong yung mga kaibigan niya to comfort him? Or kailangan ba sabihan mo siya na let's be friends, okay lang tayo? Yun yung type C kasi. Ang type C, pag sinabihan mo ng no, pwede sa kanya, you can be friends. As a matter of fact, in the long run, pag may na-meet ka na iba, sasabihan mo lang siya, ano ba yung friend opinion mo? Tungkol dito, okay ba to? As long as he knows where you've drawn the line. Pero pag pinaasa mo ng pinaasa, kahit anong type yan, then the ego will be hurt further. At mahirap i-sort yung challenges in the process. Actually, may naalala nga po ako dyan. Kasi yung friend ko, may nanligaw sa kanya. So, dun ko nakuha sa kanya yung sinagot niya kasi yun ng friends na lang, okay, sa akin. Tapos, after nun, binabantayan ko, parang tinitina ko na sila, nag-observe ako. Pero, yung lalaki, lumalayo na siya. Tapos, hindi niya... Yung friend mo yung babae? Apo, yung friend ko Kasi yung kung babae. lalaki, pwede naman mambasa ng lalaki. Hindi niya na... No. Ikaw malaki mo. Kung maka-ola. Good conviction. Yeah. Kali mo, Grace. Dapat niya sa mic na konti. Hindi nangangain niya. Yan. Yun. Tapos hindi na... lumalayo sa kanya yung lalaki, hindi na
hindi na siya kinakausap. So parang kunyari hindi na lang sila magkakilala. Tapos sa akin lumapit siya, Sino lumapit sa'yo? yung girl. Ay, yung girl. Lumapit siya sa akin, sabi niya, Gano'ng kalapit? Ay, tabi mo lang. Tabi kami. Ayun. Tabi. Sabi niya, akala ko ba friends, bakit hindi naman niya ako kinakausap. Tapos, Pakipot after a next day, lumapit naman yung lalaki, kasi medyo close ko rin siya. Lumapit siya sa akin. Tapos, sabi niya sa akin, gusto ko sana siya lapitan, kaso nahihiya ako. Tapos, parang medyo emo type yung lalaki kasi. So, paano kaya? Hindi ko alam kung paano gagawin sa kanila. Ay, ang ganda tawa niya. Alam mo, planado yung tawa niya. Talaga na kailangan may tawa dulo. Pero bago sagutin yung Ma'am Sheila, guys, mag time check muna tayo. Our time is 12:30. We'll be right back. Kasang bahay. Okay yung on natin, sound effects. Tara, sama-sama makialam sa issue ng bayan. Student Hour! Mga issue sa edukasyon at bagong henerasyon. Pag-uusapan. Pananaw ng kabataan at kanilang opinyon. Pakikinggan. Oras natin to. Student Hour! Mga estudyante, makinig na sa Student Hour. Babalik ko ang Student Hour dito sa Radyo Libertad. 350 ang UNTV Radio. At may tanong si Grace at sasagutin na ngayon ng CEO ng Talkshop.ph. Di ba? Panalo sa website. Ma'am Sheila, Thank you sa plugging. you're so welcome. Ikaw pa. 8945588. Yes. Ayun ang segue. Ano mga segue? Para DJ, di ba? Ganun dapat. Go, ma'am. Grace, tanong ko lang, naging sila ba? Noon? Hindi po. How long have they been friends? 4 years, mahigit, ganun. Matagal-tagal. Ano yung star sign nila? Hindi nakasama yun. Sabi nga, hindi ko alam. Star sign. Okay. Ngayon, kung naging friends sila for 4 years, most likely, this person who's naturally introverted just never had the opportunity to ask. Kasi, usually, mag-type C tayo ngayon. Yung mga type C, they will not articulate yung interest nila sa'yo. But they will be there because they're naturally loyal. As a matter of fact, even if you push the type C, hindi yan mag-cheat. However, they cling a lot. Kaya, pag matagal na kayo, tapos nagsabi ka ng no, mahihirapan niyang mag-let go. Sino ang mga type C dito? Ikaw at saka si Padel. Kaya naman din, mukha si Juan. How about type C din. Type C kaya si Juan? May sasagutin ka para malaman ni Ma'am Sheila. Pero anyway, baka may tanong ka, go. Tanong ko naman po, dun naman po sa mga syempre po hindi naman po lahat ng mga tao ay observant na kailangan mo palang i-console yung isang binasted or sinabihan ng no. Paano naman po yung mabibigay niyo pong tips para matulungan ng mga nabasted yung sarili nila? Yung mga nabasted. Okay. Yung pag-receive mo ng rejection, sarili mong proseso yun. Kung paano mo i-internalize. Kaya if that's a rejection na medyo feeling mo, nakasakit sa'yo, medyo bastos, di ba? Try to figure out bakit ganun yung treatment sa'yo. But don't take it personally too much kasi iba-iba naman yung expression ng mga tao. Baka masyado mong ine-emote, ang gusto lang naman sabihin ng isa, friends na lang tayo. Tapos ikaw parang end of the world. Kasi the fact that you got kahiya-hiya. the fact that you got a no and then you can still move on, that's reason enough to be happy. At least you can pursue another interest. Yes, at saka siguro baka hindi nangyari dahil ikasasama mo. Saka hindi sa'yo, kakabata ka pa talaga, di ba? 18 anyos ka, 17 anyos, naglalandi ka na. Di ba? Oo, hintay din ang right time. Right time. Right time. 45, 35. Yan, check ha. Sinabi mo yan ha. Teacher Jack mismo nagsabi niya na. Check, ilang taon ka na? 35 ka na ba? Malapit. Pwede na to.
years old. Yeah. Pero may tanong pala ako, Ma'am Sheila. Kasi di ba sabi natin, paano yung tamang pambabasted, paano yung pagsabi ng hindi. Paano naman paano mo naman malalaman kung dapat talagang i-basted? Baka naman kasi assuming ka lang na merong gusto sa'yo ng isang tao. Sabihin mo kagad, I'm sorry, friendzone lang talaga tayo. Di ba parang nakakaya naman na friendzone ka rin naman sa kanya? Ganito yung gagawin mo sa sitwasyon mong yan, ha, Teacher Jack. Hindi sa akin yun. Kunyari ka pa, ha? Tago na lang sa pangalang Jack. John Eric. John Eric. Ano na lang, Jan, tanaw-tanaw. Sige po, Pareho Ma'am kayong Sheila. nagpapakiramdaman. Ay, hindi kami. Huli ka na. Huli ka na. Ang galing ng tanong ni Ma'am Sheila, ano? Huli. Huli ka. Huli ka. Sa hindi kayo. Huli ang isda sa bibig. Correction, bunga nga yun. Sorry. Pero hindi ako yun. Halimbawa, ganyan yung sitwasyon. Hypothetically. Sige, halimbawa hindi si Teacher Jack yun. Sige. Ang gagawin- Hindi talaga ako yun. Pinipili talaga siya. Sige. Well, kung ang sitwasyon nahihirapan kang mag-move forward dahil hindi mo alam ang status nyo, then definitely I think one of you has to speak up. It's a challenge kung dalawa kayong C. Kasi mahilig magpakiramdaman ang C. Okay. But then, in the course of your conversation, since friends naman kayo, maybe you can talk about it. Ano ba yung plano? Ang C, by the way, hindi mo siya pwedeng direktahin na, ito na tayo ngayon. You Bakit? can ask, Bakit po? Hindi sila yung taong hindi bibiglayin na ganun. kasi they're reflective eh. Meron na silang image of what you are. So, it's good to draw out the information from them by asking, ano ba sa palagay mo? Di ba when we were talking about personality, leadership styles? Yes. Ganun hindi mo pwedeng diktahan ng C. Kahit hindi niya ina-articulate yung mga ideas niya, alam na niya. So, you let him talk by asking questions like, ano na ba status natin ngayon? Anong gusto mo? What do you think is best for this situation to happen? Yun kung interested ka. Dahil kung hindi ka interested, tapusin mo na at the onset. And then after that, the C is someone who can be a good friend. Okay. So, back to the question of Grace earlier, yung ganung mga tendencies nung manliligaw na pag sinabihan ng no, medyo nagdidistansya, they are also the people you can always easily reach out to. Friends na uli kayo after a while, but give them their space. Sino po yung type niya? Yung C. Yung C. Yung C. Siya kasi yung shy and torpe. Ay, Jack. Torpe ka. Inaamin ko yun. Yeah. Yun ay. Pero, Pero magnet lang. Magnet? yes, Ma'am Isa pa, Sheila. Brother Bear, since reclusive and reflective ang type C, ang iingatan mo, lalo na kung kaibigan mo na to, is pag nasaktan siya and in-internalize niya ng matagal, instead of moving on, magiging masyado siyang mapupunta siya sa orphan stage, yung parang needy, laging kailangan ng atensyon, kailangan ng pansin. Hindi siya yon, but that's how he will protect himself. And then, eventually, So, kailangan niya rin ng ibang tao para i-comfort siya, ganun ba? oo, someone close to him. Hindi kagaya ng type B na kailangan talaga barkada. Or type D na kailangan yung malalapit sa kanya, ma-reassure siya after ng reflection. Uy, brother, very Kailangan, pag kanahan ba may problema, kailangan malapit lang sa akin. Pwede kang ma-console ng mga friends mo, but you also need your quiet time. Yes, that's true. I don't need them. Quiet time lang. Quiet life. Pero yung mga types, di ba, parang kami yung tipong gusto namin na mapag-isa, gusto namin mapag-isip ng matagal-tagal before Kasi nga makapag-move on. si Jack nga nagsiswimming mag-isa yan eh. Ay, oo, Para ginagawa mag-reflect ko yan. lang siya sa tubig. Ginagawa ko yan, madaling araw ko nag-swimming, mag-isa lang ako. Ay, grabe. Ako naman naglalakad ako mag-isa sa mall. Ay, mall? Oo. Ay, mas gusto ko nagmamall na mag-isa. Ako din. Nakakapagod. Actually, hindi kahit maghapon. Kasi Kaya pagod ako pag may kasama. Oo. Ako yung maraming tao, Ma'am Sheila. Bakit gano'n? Gusto ko mapag-isa, siyempre gusto ko mag-isa nga. Hindi, gusto ko lang, halimbawa maglakad, gusto ko wala masyadong tao na i-istorbo ako. Parang nadidistract ako. O, gawin mo magpayaman ka. Oo. Magkatayo ako sa limon. Sige, sabihin mo, tawagan mo yung mall. Pupunta ako dyan, 5 to mall lahat. tao. Oh, Ang tendency kasi ng B, Okay. Brother Bear, is to be a wanderer. wonder. You will find yourself by Ang pangit Like ng, going hindi to ka the- pangit ang wonder, parang ano ka lang.
Pangit yun pag ang ginawa mo nag-quit ka. Ayan. Like, aalis ka sa trabaho dahil may nang-busted sa'yo. Nakababaw. O kaya hindi mo tatapusin yung meeting. O kaya mag-walk out ka. Yes, yun yung tendency. Pag negative ang treatment mo dun sa situation. But in order to help yourself, pag naglalakad-lakad ka lang, nag-iikot-ikot ka, gusto mong mapag-isa, that's when you find your balance. Yes. Yun. May tanong ako. Sige, itanong mo na yun. May tanong ako. Paano naman halimbawa, you definitely know na hindi pa ito ang tamang oras. And then, alam mo yung parang someone interests you, pero hindi pa yung tamang oras. How can you say no and how can you control your emotion, your feelings, and the thoughts of, na probably you will lose that person in the long run. Ang lalim naman pinag-uugulan. Hashtag pirata. Kailan ba nangyari to? Napag ano ka lang nakita lang sa Facebook. Kailan ba nangyari to, Jake? Nagbasa lang to ng mga mimi. Nangyayari yung mga ganun pagkakataon, lalo na close kayo as friends, ayaw mong masira yung friendship, and you know it's going somewhere, but you don't want to rock the boat. Pwede naman na maging magkaibigan kayo. Basta, it's clear to you that if this person finds another one who he or she ba? Or she? Who she wants to be with, then ready ka lang. So, may mga contingency plans ka dapat. Kasi hindi mo masisisi yung tao dahil hindi rin niya alam yung nasa puso mo That's why, usually, ang nakakatuluyan ng type C is a type A. Kasi the type A would usually ask, ano ba, tayo na ba? Ang tagal na nito O, ano ba, paano? Mas straightforward ba yung A na tao? Oo, kasi you call a spade a spade. Okay. Diba? Let's do it. Kung ano ba, kung ano tayo. Kung hindi, hindi. Kung tayo. Parang may na-experience akong ganyan. May nakausap ko na gusto kong iuntog sa pader. Kasi sabi niya sa problema siya. Sabi niya sa akin, tag nito, problemado ako ngayon kasi pinagagalitan ng parents ko. Tapos sabi ko, bakit? Kasi may boyfriend na ako, sabi ng babae. Ha? Bakit kailan pa? Sabi, kasi niya, 2 weeks na daw kami. Sabi ko, paano nangyari? Kinausap niya ako, sabi sa akin, oy, tayo na ha. Nagulat daw siya, sabi niya, kailan pa? 2 weeks ago. Diba? So, pwede yung untog sa pader yun. Baka natutulog lang. Totoo yun. Teka lang, ilang taon na yun? Sana yun. Ay, naku, 17 Ilang taon na siya? years old. 17. Bata pa nga, no? Gusto ko talagang iuntog sa pader. Dapat inuntog mo para na Nagising? Oo. Yung mga ganun ba, anong type ng babae yun? Ayun, mga dapat malaman niya yung karapatan niya. Pero matapos hindi. Kasi dapat dalawa kayong masaya sa relationship, diba? Pareho niyong gusto. Kung talagang yung isa, may kabigatan ang pakiramdam, being together, then it's something that you have to talk about and address eventually. Ito yung nangyayari, hindi natin napapansin. We're usually drawn to people who are not like us. Because our subconscious is conditioned to look for someone to complement what we don't have or what we have. So, ang natural attraction natin, for instance, ang type C, attracted siya sa type B. Okay. Pero hindi sila match. Bakit naman po? Bakit po? Anong hindi nila kinamatch? Reclusive and reflective kasi si type C. Si type B is social pleaser, may pagka-social pleaser. So, nahihirapan sila sa mga sa social circle nila. Iba yung iba yung mga interest. Whereas, yung analytical side ng type A will complement the type C. Yun. Okay. Ang type A naman, ang type A will usually be good or compatible with type B. Kasi social pleaser or social charmer ang type B. Ang Social climber. Okay. Ang type A naman has the can-do attitude. O sige, let's do it, let's go.
Pero actually, ang magka-partner, yun nga, type A, saka type C. C. Oo. Ang type D, Type D. Brother Bear, Si Brother Bear. you are usually attracted to a type A Okay. and a type B. Okay. Ano type C? Lahat type. Oh, pero ang Okay. kamatch mo talaga, type C. Type C. And type A also. Okay. Type C and A. Kasi reflective, focus, goal-oriented, yung type A. Ang Okay. type C naman, meticulous, analytical also. Okay. Yan. Yung type D ba hindi oriented yun? Yung type D, more on sa social situation, sila yung mga politicians. That's the Oh. typical type of politician. Yung type, Yung type B. type B. Oo. Yung type C, usually mga engineers. Yung type D, usually yan, yung mga teachers. Okay. Yung type A, yan yung mga world leaders. Okay, may text question po dito from Carmi ng Quezon City, the City of Stars. Taga dyan din po si Teacher Jack. Si Brother Bear. May kilala po kasi ako na guy. Hindi si Ate Guy po yan. May kilala po akong guy. Mahal niya yung babae. And mahal din nung babae yung guy. So nagmamahalan sila sa madaling salita. Pero ayaw nila ng commitment po. Okay. Ano pong ibig sabihin? Naalala ko yung mga panahon nasa FM ako. Ito ang tanong. Ayaw ng commitment pero may gusto sila sa bawat isa. Ano, MU? MU, mag-un. Mag-un. Meron tawag dyan, tamad. Tamad. May MU pang isa. Ano? Misunderstanding ang nasa kanila. Anyway, ang sagot ni Ma'am Sheila dito sa tanong na to ay sa ating pagbabalik na balakubat. Na binabak pa. Okay, balik tayo dun sa tanong na Teacher Jack and Padel and Grace and Juan. Para pang FM ang tanong, ano? Oo nga eh, parang gusto nating pasagot ito. Yeah. May kilala po akong babae, nagmamahalan sila itong lalaki, pero ayaw ng commitment nilang dalawa. So pareho bumoto ng wala tayong commitment. Ano po bang ibig sabihin nun, Miss Sheila Viesca ng Talkshop.ph? Thank you, Brother Bear. You're so welcome. 894-5588. Okay, yun na. Eh, gusto ko kay Ma'am Sheila. Magaling siya mag-segue. Ano ang mga marketing strategy? Go. Pag walang commitment, dapat klaro sa inyo. Ano ba yung expectations nyo sa isa't isa? Walang commitment, walang pwedeng mag-date sa inyong dalawa Tama. habang wala kayong commitment, o hindi lang kayo magkikita as regularly as you used to. Yes. Kung klaro yan, okay lang. Kasi we're not here naman to judge the different situations. Masyadong masalimuot at malalim. Yes. Para husgahan natin ng mga tao sa mga decision na ginagawa nila. Total mahal nila yung bawat isa eh. So, pareho naman silang agree na okay, walang commitment. Hintay-hintay naman tayo pag may time. parang gano'n lang. Parang nag-usap lang kayo. Nagkakaintindihan kayo eh. Oo. Sa paghanap mo naman ng tao makakasama mo sa buhay, marami kayong hindi pagkakasunduan. Maraming magkaiba sa inyo. But bottom line, dapat yung values nyo pareho. So when you talk about loyalty, ano ba yung definition ng loyalty? O commitment, ano ba yung definition nyo ng commitment? Dapat ba hindi siya lalabas kasama yung mga kaibigan niya? O okay lang kaibigan niya basta wala siyang mga intimate relations with other friends of the opposite sex? Yun, masyado ka bang selosa? Then that person should know that. Is the person possessive? Then you should consider that. Okay. Ngayon, kung hindi yan consideration, at least klaro, and then after a few weeks or a few months or years, then you can talk about the situation again. Yes. Okay, Ma'am Sheila, bago tayo magpaalam, ano ba ang ating mensahe sa mga nakikinig sa pinag-uusapan natin na paano mag-say no o mambasted sa taong ayaw mo? Well, when we get the rejection, when we get the no, masakit yan. So isipin na lang natin, when we're giving that to another person, how painful it is. Tao naman yung kausap mo, hindi naman pader eh. Diba? Just because you are in the position to reject the person does not mean na wala na siyang karapatan na respetuhin. So you accord that person the same respect that you would expect from him kung ikaw ang nasa sitwasyon niya. And I guess even without knowing the different personality types, you will be guided by your
moral sense, by your common sense, na sabi nga nila superpowers na daw ngayon. Bakit po? Hindi ba kasi ko? Ang tawa lang ako. Kung pala sa gitna, natawa lang ako. Panalo. Hanapin mo yan sa sarili mo. Baka nandiyan naman nakatago naman yung common sense na yan. Ilabas Gusto mo. ko yun. Hindi na common Baka talaga. lang minsan hindi Ang nagagamit. tawag doon, ang common sense ngayon superpower na. That's right. Okay, maraming salamat. Ma'am Sheila, may dadagdag pa kayo? Well, salamat lang sa pag-iimbita niyo ulit, Brother Ben, Anytime. Teacher Jack, and Grace and Juan. Thank you. It's always a pleasure to be here on Radio La Verdad. Alright. yeah. Ma'am Sheila Viesca, ang CEO of Talkshop.ph. Panalo. Ayan, nasa iyo na tayo. Ayan. Panahon ni Brother Vic. Panahon mo na yan. Panahon to ni Ma'am Annie, na-revive lang ni Michael Bublé. Kaya para to kay Ma'am Annie talaga.